Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3. Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL, dahil sa pagpapasara nila sa SMNI at pagbawi na rin nila sa prangkisa ng SMNI at nitong huli, mga ka-PL, ay ang pagpapaaresto na talaga kay Pastor Apollo Kibuloy ang inaatupag nila. Aba, baka ito po ang maging mitsa ng katapusan nila. Ano ho sa palagay ninyo, mga ka-PL? Kung matatandaan ho ninyo, minsan sa prayer rally ng laban kasama ang bayan, naisigaw po minsan ng ating mga kababayan ang katagang BBM resign at Risa Hontiveros resign. Abay, baka magdamay-damay na po yan, mga ka-PL. Ito po ang maikling pahayag ni Attorney Panelo. Panoorin po natin. Pero makikisuyo po muna ako sa mga ka-DDS, ka-PL, mga kababayan na hindi pa po nakasubscribe kay Densyo TV. Ayan po ang channel niya. Makikisuyo lang po. At huwag niyo pong kalimutan na paki-like na rin po ang lahat ng video niya. Maraming salamat po. Magkikisuyo lang. Ito na po si Attorney Panelo. Yari. Baka nga naman. Baka lang naman hindi po tayo sigurado dyan. Pero, pag nainis ang ating mga kababayan sa kanila dahil masyado na silang naging abusado sa kanilang kapangyarihan, na wala namang probable cause dito sa mga akusasyon nila kay Pastor Apollo Kibuloy, baka nga, yan ang sapitin nila. Ito. Mostly, I cannot imagine that even a single member of that committee opposed yung desisyon na saraduhan ng SMNI at ipaaresto si Pastor Kibuloy. Parang itong mga tao ito hindi nakakaramdam na ang taong bayan ay unti-unting nagagalit na sa kanila. Para bagang wala silang pakialam. Kaya naman saad muli ng dating palace official sa mga kongresista, abay talagang mangyayari yung sinasabi ko dyan sa Liwasan Bonifacio na this is the beginning of the end. Ang ibig sabihin ng the end, their end. Maliwanag. Kayo dyan na masyadong ginigipit si Pastor Apollo Kibuloy, hindi na kayo nakontento, pinasara nyo na nga ang SMNI, binawi nyo na nga ang prangkisa, tapos ngayon gusto nyo pa siyang ipaaresto, baka ito na po ang maging mitsa ng inyong katapusan. Baka lang naman. Kasi ang taong bayan, pag nagalit yan, talagang parang bagyo yan, lulusubin kayo saan man kayo sa panig ng mundo. Ayan, mundo talaga, hindi lang Pilipinas, mundo. Katulad na lang po nito, mga ka-PL. Talagang ayaw nilang tantanan si Pastor. Basahin ko po Contempt order laban kay Pastor Kibuloy, kasado na. Naku po. Sige, tuloy nyo lang. Karapatan nyo man yan ay tuloy. Pero, karapatan din ng taong bayan, lalo na ng mga kaanib ng Kingdom of Jesus Christ, kung ano man ang magiging hatol nila sa inyo. Kung ano man ang gagawin nilang hakbang laban sa inyo. Dayunyor, ang tahimik mo kasi. Hindi ka man lang pumagitna para tapusan itong gulo. Tapos na nga na ipasara na ang SMNI. Yun lang naman ang gusto ninyo, di ba? Bawiin ang prangkisa. Ano pa ba gusto nyo? Hindi kayo makontento. Ngayon talagang gusto nyo nang ipaaresto si Pastor. Ito.
ipinatupad na ngayong Biyernes, itong Biyernes, ang contempt order laban sa self-proclaimed appointed Son of God na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang kinumpirma ni House Committee on Legislative Franchise Vice Chairperson at Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na siyang naghain, mga kababayan, ng motion upang i-cite for contempt si Kibuloy dahil sa paulit-ulit na hindi nito pagdalo sa pagdinig ng committee kaugnay ng panukala na bawiin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil sa mga umano'y paglabag nito. Yun lang po ang dahilan nila, mga ka-PL. Hindi pagdalo ni Pastor Apollo Kibuloy. Nagawa naman nila, nakuha naman na nila yung gusto nila na bawiin ang prangkisa, ipasara ang SMNI. Ano pa bang gusto nila? Talagang ginigipit po si Pastor. Baka meron pa silang ibang motibo maliban sa pagpapasara sa SMNI. Ano kaya? Ito pa. Sa pagdinig noong Marso 12, inatasan ng committee ng House Sergeant at Arms na makipag-ugnayan na sa mga law enforcement agency at dalhin si Kibuloy sa Kamara. Ang tanong, saan nyo makikita si Pastor? Kami nakita man namin pero hindi man namin alam kung saan talaga sa naglagi. Isang araw lang naman yung nangyari. Huwag nyo pong hayaan na ang taong bayan kasama ng mga kaanib sa Kingdom of Jesus Christ ay mapuno sa mga panggigipit ninyo kay Pastor. Hindi ho natin alam kung ano ang kaya nilang gawin. Ngayon, nagsisimula pa lang sa prayer rally, sa laban kasama ang bayan. Yan. Baka sa susunod niyan, hindi ho natin alam kung ano ang magiging hakbang nila. Ito pa. Umapila naman ang abogado ni Kibuloy na si Ferdinand Topacio na bigyan siya ng ilang araw upang makausap ang kanyang kliyente kaugnay sa contempt order. Ayan. Kung ano man ang magiging kahinatnan nito, mga kababayan, abay mag-abang-abang ho tayo. Pero isa lang po ang masasabi ko. Katulad po ng mga nakakausap ko doon sa Glory Mountain, sa Prayer Mountain, sa compound ng Kingdom of Jesus Christ kung saan naroon ang kingdom, tinanong ko sila personal, papayag ho ba kayo na ma-contempt si Pastor Apollo Kibuloy? Tumuluhuluhan ng ating mga kababayan doon, mga kaanib ng KOJC, naiyak ho sila. Mariin po nilang itinanggi na hindi ho sila papayag na ma-contempt o ma-aresto itong si Pastor Apollo Kibuloy. Ang banta pa nga nung isa, bagay, isa lang naman ang nagsabi, baka daw hindi niya matansya yung sarili niya. Paano kung lahat pala ganun ang nasa isip? Nako, baka tama itong sinasabi ni Atty. Panelo. Hindi niya po nilagyan ng baka. Mangyayari, sabi ni Atty. Panelo, na simula na ang kanilang katapusan, ayan, o kawakasan. Nasa inyong mga kamay mismo
ang inyong tadhana, mga madam at sir na congressman at senatong. Abagay, may ilang senador man na nasa panig ni Pastor Apollo Kibuloy, yung pumunta sa huling araw ng prayer rally ng laban kasama ang bayan. Pero, karamihan ho dyan, wala na. Ano ho sa palagay ninyo mga kababayan? Ito na kaya ang simula? Ha? O paki-comment lang po. Hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.